Nababahala naman ng ilang kongresista sa desisyon ng Korte Suprema. Git pa nila, hindi ibig sabihin absuelto na si VP Sara. Live mula sa Batasang Pambansa nangunguna sa balita si Marian Enriquez. Marian, bakit nababahala ang ilang congressman sa desisyon ng SC? Gigi, para kay House Deputy Minority Leader Leila De Lima, dinaan lang sa teknikalidad ang desisyon ng Korte Suprema. Aniya tila isinawalang bahala ng Korte ang kapangyarihan ng Kamara sa ilalim ng konstitusyon. May mga idinagdag din daw na patakaran ang mga mahistrado na wala naman sa saligang batas. Ganito rin yung sentimiento ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Giit niya, malinaw sa konstitusyon na ang impeachment ay isang political mechanism para nga papanagutin yung mga opisyal na nang-aabuso sa kanilang kapangyarihan. Kitang-kita raw sa desisyon yung panghihimasok dito ng Korte Suprema. Pakinggan po natin itong pahayag ng dalawang kongresista. This sets a very dangerous precedent that weakens separation of powers by transforming impeachment from a political safeguard into a judicially managed process contrary to the design and spirit of the Constitution. Impeachment is a political process, no? And as such, dapat sana nandun siya doon sa realm ng House of Representatives at ng Senado. Nagiging relief at nagiging parang escape route yung ganitong mekanismo na nangyayari ng mga naabuso sa kapangyarihan. At Marian, ano raw posibleng epekto sa Kamara ng SC decision na ito? Gigi, isa nga doon sa mga ipinupunto ng mga kongresista ay yung nabago raw na definition ng session days. Base kasi sa House rules na nakagawian na noon pa, ang isang session day po ay mula sa pagbubukas nito hanggang sa pag-adjourn ng proceedings ng presiding speaker. Ibig sabihin po, kung nag-umpisa yung sesyon pero sinuspindi ito at tumawid sa ibang araw, hindi pa maituturing na adjourned o tapos na ang sesyon. Pero sa desisyon ng Korte Suprema, ang interpretasyon ng mga magistrado, ang isang session day ay katumbas ng isang calendar day. Ayon naman kay House Justice Committee Vice Chairperson at Assistant Majority Leader Bel Zamora, pag-uusapan nila kung ano yung gagawin sa rules on impeachment para tiyaking hindi ito sasalungat sa desisyon ng Korte Suprema. Git pa niya, hindi nangangahulugang absuelto na si VP Sara sa mga aligasyon laban sa kanya. Narito ang pahayag ni Congresswoman Bel Zamora. The resolution of the Supreme Court did not absolve the Vice President of any wrongdoing. So wag po natin isipin na walang sala o walang ginawang masama ang ating Vice President. At anong update do sa mga panibagong impeachment complaint na sinampa laban kay VP Sara? O ihahain pa lang? Gigi, ayon nga mismo kaya VP Sara, naghahanda na yung kanyang legal team sa mga panibagong impeachment complaint. Nauna na ngang sinabi ng Makabayan Block na maghahain sila ng bagong reklamo oras na mag-lapse yung one-year bar rule sa February 6. Gayunpaman, ikinatuwa ng bise yung desisyon ng SC. Pakinggan natin itong mensahe niya sa kanyang mga taga-suporta. Hinay-hinay lang sa celebration. Don't drink and drive, mga kapabayan. Mag-celebrate kayo, pero celebrate responsibly. At Marian, may epekto kaya itong SC decision sa impeachment complaint naman laban kay PBBM? Wala naman Gigi, magkaiba kasi itong mode na dinesisyonan nga ng SC dito sa tinatahak na ruta ngayon ng impeachment complaints laban kay PBBM. Matatandaan po na fast track mode o yung 1/3 ng mga kongresista yung nagsampa ng impeachment laban kay VP Sara. Ngayon, yung unang mode po na mahaba-habang ruta yung ginawa kay PBBM kung saan nga mga private citizen yung naghain ng reklamo. Dadaan pa ito sa Committee on Justice at doon gugulong ang pagdinig bago nga pagbotohan sa plenaryo at dalhin kung sakali sa Senado. Sa Lunes, February 2 na nga mag-uumpisa yung deliberasyon sa pagtalakay ng impeachment complaints laban kay PBBM. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.